Welcome back to my YouTube channel. Kung nga pala sa Sandro ay Padre, ang aming online school, Nicotic Center, Batch 2. Ang aming qualification, iPhone and iPad, super servicing, online class. Ang aming teacher, Sir Josue Malicosio. Andit natin ngayon mga boss at night, November 29, 2021. Ang topic na pag-aralan natin ngayon mga boss is all about iPhone X, charging circuit, diagnosis and maintenance. Ayan mga boss, paliwanag ko sa inyo kung paano ang ating charging circuit, step by step kung paano ma-diagnose niyan mga boss. Samahan nyo ko mga boss. What's up mga boss, andito naman tayo sa atin computer kung saan ay i-discuss ko sa inyo step by step mga boss yung ating topic ngayon at night mga boss is iPhone X charging circuit diagnosis and maintenance. Ayan mga boss, naka-ready na yung atin i-discuss ko sa inyo. Bubuksan lang natin yung ating flow charts. Ayan mga boss, yan yung ating flow charts. Pasensya nyo ng aking laptop mga boss, medyo mayroon siyang guhit. Yan o, kita nyo, sira yung kanyan flex ng screen. Ayan mga boss, dito tayo ngayon. Simulan natin mga boss. Ayan, nakita nyo yan mga boss. Then tayo dyan, then muna tayo sa una. Charge USB cable, charge battery, charger flex cable to access the external probably. Ayan mga boss. So una dyan mga boss natin gagawin, i-check natin yung charger, yung USB cable, charge battery, at saka yung charging flex cable. Baka naman ay loose contact lang, kaya wala siyang symbol ng atin, charging symbol ng atin iPhone X. Yan pag nag-charge tayo. So ayan ang unang step mga boss. Ngayon, yung kapag yung na-check na natin mga boss, kapag okay naman, dito na tayo sa pangalawang i-check natin mga boss. Ayan o, kung hindi siya na-solve, dito tayo ngayon sa connector cable connector. Yan, dyan tayo mga boss, mag-check tayo ng diode mode sa pin 20, pin 16, pin 34. Yan o, sa G6400 AC detect and AC powers. Yan mga boss, pupunta tayo doon ngayon sa atin back map. Yan, dyan tayo pupunta mga boss. Hanapin natin ang pin 20 at 16 saka 34 of G6400. Hanapin natin ang G6400. Ayan o, ayan mga boss. Ayan, G6400. Yan, i-check natin yan mga boss, yung atin dyan sa pin 20 natin. Ayan 20 natin o. Check natin yan, yung kanyang value na naka-diode mode tayo. Yan, baka naman may nakakabit dyan, na kapasitor. Yan o, may nakakabit na kapasitor na 6410 tsaka resistor na 6410 din sa pin 20. Check natin yung resistor, baka naman open or ang kapasitor shorted. Yan. So ngayon, doon na tayo sa pangalawang pin mga boss, 16 na pin, 16 pin. Ayan mga boss, i-check natin dyan na naka-diode mode tayo sa 16. Yan o, may nakaka-connect din dyan ng kapasitor 6411 at saka inductor na FL6411. Yan, check natin yan, baka open, kaya walang indicator ng atin charging symbol dun sa atin display screen monitor ng atin iPhone X. So ngayon mga boss, once na nakuha na natin yan, checks, dito na tayo sa masunod sa natin sa 34 natin, 34 nga pin ang G6400. Yan o, 34. Yan, 34, may nakakunik yung 36 din. May kapasitor din dyan mga boss.
C40 C64 charging at saka inductor na 64 charging. Yan, check natin yan, baka okay na. For example mga boss, kung abnormal pala, dito lang tayo sa pababa tayo. Ano, check the abnormal rail and replace the abnormal components. Ayun nga mga boss, yung chinik na natin yung bawat pins, okay naman. So ngayon mga boss, once na unresolved pa rin, dito na tayo sa sunod na step. Sunod na tayo na step mga boss, remove na USB IC and measure diode values of PCB pads. Yan, remove na yung USB IC mga boss. Measure muna natin yung naka-diode mode tayo sa winding pads. So yung USB na IC natin, tingnan natin doon mga boss, ano yan. 00. Ayan mga boss, green siya. Yan, kung nakikita nyo yan, yan ang atin USB IC. Ayan, ikunya natin yan mga boss, i-revolve natin. Pag once na madala naman sa revolve, baka yan lang ang problema, i-revolve natin. Kapag once na talaga ayaw, hindi replace na natin yan. Replace natin ng panibagong USB. So ayan mga boss, pag remove natin yung USB, dapat mga boss, measure natin yung diode value dun sa every bounding pads na PCB pads sa U6300. Yan, yung mga bonding pads na yun, i-check natin yun, may mga value ng bawat pinsin dyan mga boss. Yan. So once na check na natin mga boss, so palitan na natin ng bago yan kapag may abnormal sa kanyang dyan, mga bonding pads ang value ng naka-diode mo tayo. So kaya kung abnormal yan na mo boss, walang indicator nga ng atin charging dun sa ating display monitor ng iPhone X. So ititrace natin yung mga component dyan mga boss, kung shorted dyan yung nakakonect dyan sa bonding pads na yan. Connect dyan na components na hanapin natin ang capacitor 6117 saka capacitor 6112, capacitor 6110. Ayan o, hanapin natin capacitor 61 61. Search natin C6117. Yan mga boss, yan. Ito yung atin capacitor. Sisip natin yan, baka shorted naman, kaya wala lang display ng atin indicator sa atin monitor. Saka yung atin capacitor 6112, capacitor 6112, saan ka na? Ayan, 6112, ito yung mga boss. Saka yung atin capacitor 6110, 6110 capacitor, ayan. Yan din, magkatabi lang sila 6110. I-check natin yan, baka shorted dyan mga boss. So ayun mga boss, once na okay naman mga boss, wala naman shorted, doon na tayo sa sunod na load charge. Ayan. Yan, kung normal naman mga boss, dito tayo sa replace the new USB na nga. Replace natin ng bagong USB IC. Yan, USB IC nya U6300, USB IC yung kanina dito, U6300. ayan yung USB natin.
Search ka natin. Yo 6300. Yan mga boss, yung ating USB IC. Yan, replace na natin yan. Kasi nga, yan nga yung problema. Kaya walang display sa atin. Display monitor ng atin Phone X. Ayan. So, palitan na ng panibago yan mga boss. So, ngayon mga boss, na-trace na natin yung mga capacitor ng 6117, 6112, 6110. Okay naman, walang sorted. Like for example mga boss, kapag once na shorted yan, maggamit tayo dyan ng inject voltage, siyempre para malaman natin kung saan yung nag-iiba yung kulay ng ating capacitor. Apply tayo ng short killer para inject inject natin ng voltage. Applyan natin ng Rosen flux para mag-iiba yung kanyang kulay. Sorted mga boss. So once na apply na natin mga boss, yun na, i-inject na natin para makita natin yung physical appearance ng capacitor, kung saan yung iba yung appearance or nag-short. Yan kung shorted yan mga boss. Pero kung okay naman mga boss, so doon na tayo sa masunod. Balik tayo sa ating flow charts. Ayan. So okay naman mga boss, dito tayo ngayon. So unresolved sa PMU tayo. Ayan o, kung nakikita nyo, PMU or CPU problem for soldering or damage. Yan yung atin PMU mga boss. Ang kailangan dyan, i-reheat lang natin. Baka naman kailangan lang na reheat, kaya wala siyang display ng atin indicator ng battery. Kung ayaw talaga padala sa reheat mga boss, rebol natin yan. Yan, kung ayaw pa rin sa rebol, palitan na natin ng bago yan, may PMU mga boss. Dapat yung ipalit natin, pares din yun mga boss yung kanyang value, pares din yung kanyang number. So kapag once na ayaw pa rin mga boss, so palitan, pupunta na tayo sa CPU problem. So malimit din kasi yung CPU problem sa PMU pa lang malalaman na natin kung sira ba yung PMU or hindi naman kasi nasisira yung agad-agad yung CPU kaya sa PMU pa lang malalaman natin kung pinala natin pag good na. Ayan. So hanapin natin yung atin PMU at saka CPU. Yung PMU natin yung 2700. Hanapin natin dito sa atin bitmap. Ayan o. Ayan. Search natin mga boss. U2700. Ayan mga boss yung atin PMU. Ayan. Kung nakikita nyo yung PMU natin. Ayan o. U2700. Yan, i-rate lang yan mga boss. Kapag once na ayaw talaga ma-rate, i-rebol natin. Ang alinawan natin, tama lang dapat yung apply ng hot air. Saka yung atin CPU 1,000 yung yan, katabi lang yan. I-rate lang natin yan or rebol. Kung napalitan na natin ng bago yung ating PMU, ayaw pa rin, so ito na tayo sa CPU mga boss. I-rate natin yan, rebol. Ayun. So kung ayaw pa rin mga boss, balik na tayo sa flowcharts. Flowcharts tayo. Ayan. Tapos uli mga boss, tayo galing sa dito tayo. Kapag dito na-check na natin ng value ng diode mode sa atin pin 20, pin 16, 34 sa G6400, kung normal naman mga boss, so dito na tayo. Diyan tayo sa measure natin ang 5 volts na voltahe sa C6311 or sa resistor na 3360. Yan, C6311, punta natin doon yan sa ating bitmap mga boss.
C6311, C3360, C6311. Search natin C6311. Ayan mga boss, kung nakita nyo nag green. Ayan. Ayan mga boss, oh. Ayan, si kapasitor C6311 yan. Check natin yan mga boss kung baka shorted, kaya wala siyang 5 volts. Ayan. At saka yung resistor na 3360 resistor na 3360. Ayan mga boss. Ayan, o. Okay, lights na green. Ayan, check natin yan, baka open yung ating resistor 3360. Ayan. Kaya wala siyang 5 volts dyan mga boss. So kailangan niya measure natin yan ng atin gamit yung ating diode mode mga boss sa pin 201134 pin doon sa G6400. Saan yan to? G6400. Ayan, o. Ayan. Hanapin natin sa 20 kung ano nakakonect dyan. Sa 20, ayan, 6014 at saka 6014 resistor. Ayan mga boss. At saka sa 11, check natin yung 11 dyan. Ayan, o. Ayan, yung 11 nya pin, kung ano na nakakonect dyan, value. At saka yung atin next 34 na pin. Ayan. So yung kanina ito, versus yung capacitor 6413 at saka inductor na 6413. Yan mga boss. So balik tayo doon mga boss sa atin flowcharts. Yan mga boss, kapag normal naman mga boss, so normal naman, dito tayo replace natin yung USB IC U6300. Yan, kapag normal yung voltahe, replace natin yan. Tingnan natin yung ating USB IC U6300 dun sa bitmap. U6300, search natin U6300. Ay mga boss, yan yung USB IC natin. Ayan, replace natin yan. Pag once na ayaw madala sa reball or reheat, replace na natin. So ayan mga boss, balik tayo doon ulit sa atin flowcharts. Mga boss, kapag na-replace natin, unresolved pa rin mga boss, so dito na tayo sa PMU. Ayan, or sa PU. Ayan, i-rate natin yung resolder. Ayan. So once sa mga boss ay for example abnormal yung reading dito sa 5 volts o mababa sa 5 volts o 3 volts lang, dito na tayo sa sunod natin na gagawin. Remove natin ang charging IC and measure diode modes on PCB pads. Yan, remove natin ang charging IC. Hanapin natin yung charging IC natin mga boss. Charging IC natin U3300. Punta tayo doon sa atin bitmap. Yan, U3300. Search natin U3300. Yan mga boss, yan o.
may charging IC. Yung charging IC natin mga boss, U3300. Once na mga boss ayaw pa rin, replace natin yan, palitan na natin ng panibago. Yan, panibagong IC. Ayun mga boss, so balik tayo doon ulit sa atin ang flow charts. Yan flow charts natin. Ayan. So ano mga boss, kung like for example okay naman kanyang kung abnormal pa rin, check na natin ang abnormal rail o replace natin yung mga abnormal components yung nakakonect sa charging IC mga boss. Ang mga components, replace natin yan. Yan natin na malalaman kung may shorted na capacitor at open na resistor. So ayun mga boss, ayan ang atin, dyan tayo nagtatapos sa atin iPhone X charging circuit diagnosis and maintenance. Yan mga boss, sana may nakuha kayo sa akin na paniwanag mga boss tungkol sa atin iPhone X diagnosis and maintenance. So ayun, sa akin naman natutunan dito mga boss, natutunan ko dito step by step kung ano ang atin dapat gawin. I-check natin yung atin pins ng atin J6400 and charging connector, ay mga magdadiode mo tayo dyan, saka sa mga components dyan kung abnormal, saka kung ayaw pa rin i-replace na natin yung USB, saka palit tayo ng bagong USB IC. So kung hindi pa agad ma-resolve mga boss, punta tayo sa PMU at sa PU, rate natin revol. Saka ayan, pag ayaw pa rin mga boss, ikuha na tayo sa charging. Ito na tayo sa measure natin yung 5 volts dito sa capacitor 631111 or sa resistor na sa 3060. Kung meron dyan 5 volts, kung wala naman, kung hindi maabot sa 5 volts, so dito na tayo, remove na natin yung charging IC. Saka dapat na measure natin diode mode values sa PCB pads. Yan. So ayun mga boss, maraming salamat sa aking channel. Yan, kung bago pa lang sa aking channel mga boss, kalimutan mag-like, share, and subscribe. Mga boss, hanggang dito na lang. Mag-ingat ang lahat. God bless us all.